Naranasan mo na bang mapagitnaan ng dalawang nag-uumpugang mga bato? Naranasan mo na ba ang hindi maging maligaya dahil ang bawat kilos mo ay dinidiktahan ng iba? Ikaw nga ba ay tunay na malaya sa buhay na meron ka? Ating pakinggan ang kwento ni Alicia na talaga namang mapapasabi ka ng, "Hay, ganyan talaga ang buhay. Pag may gusto ka, may kailangan ka, may mahal ka, kailangan mong ipaglaban para manalo ka sa huli." Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang mundong ito ay puno ng pakikibaka at puno ng pakikipagsapalaran at pakikipaglaban. Kailangan mong gustuhin ang mga bagay na kailangan mo para ito ay iyong maipaglalaban. Ngunit paano mo nga ba ipaglalaban ang isang bagay kung ito naman ay magiging katapusan ng mga mahal mo sa buhay? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia. Maraming salamat nga po pala na naisipan mong bumuo ng ganitong konsepto ng content sa YouTube. Isa po ako sa mga libo-libo niyong na-e-inspire araw-araw. Kahit na lagi akong nakikinig ay hindi naman po ako kailanman nagko-comment sa lahat ng mga in-upload mo. Ayoko kasing may makakilala sa akin. Mama Mia, pakitago na lang po sana ng tunay kong pangalan dahil ang account na gamit ko sa pagpasa nitong aking sulat ay tunay ko pong pagkakakilanlan. Kailangan pong itago ang aking tunay na katauhan para na rin sa proteksyon ng ilan sa mga taong involved dito sa aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alicia. Panganay po ako na anak ng isang kilalang mga negosyante sa aming bayan. Old money rich, yun kung tawagin nila ang pamilyang aking kinabibilangan. Ang mga magulang ko, Mama Mia, ay minana na ang mga kayamanan at negosyo mula pa sa kanilang mga magulang. Kaya masasabi ko na wala talaga akong pinaghihirapan sa buhay ko. Masasabi ko na lahat ng meron ako, lahat yun binigay sa akin on a silver platter. Lumaki akong sanay sa maalwan na buhay. Yung hindi alam kung ano yung tutong. Hindi alam kung ano yung mga local brands ng hotdog at kung ano-ano pa. Nakasanayan ko po ang buhay ng isang marangya. Sa totoo niyan, Mama Mia, kahit nga mga kaibigan ko ay pareho rin ng estado sa amin. Mga anak din ng mga prominenteng pamilya mula sa aming bayan at sa mga karatig naming lugar. Kung tutusin, Mama Mia, medyo nahirapan nga ako na isulat itong aking kwento na purong Tagalog. Kaya naman, please bear with me kung along the way ay may mga English po akong masasabi. Pero kahit na lumaki akong ibinibigay sa akin lahat ng pangangailangan at luho ko, masasabi ko naman na hindi po ako lumaki bilang bratinela. I am not a spoiled brat. Siguro dahil na rin sa panganay ako at sunod-sunod po ang mga naging kapatid ko kaya hindi rin po ako naging spoiled masyado sa aking mga magulang. Masasabi kong disente po ang pamilya namin. Pinalaki kami ng disente ng aming mga magulang. Ang aming pamilya ay hindi lang po kilala dahil sa kayamanan naming angkin, kundi pati na rin sa pamumuhay na may dangal at may paninindigan. Mama Mia, lahat po sa aming nayon ay nirerespeto ang aming pamilya. Wala po atang ni isa sa lugar namin ang hindi nakakakilala sa mga magulang ko.
At ako bilang carbon copy ako ng aking ama, girl version nga lang, ay lagi nilang sinasabi na magmamana raw talaga ako sa tatay ko. Ang akin pong ama ay pride and joy po ng kaniyang mga magulang. Lumalaki kami noon na talagang pinagmamalaking ikwento sa amin ng aming lolo't lola kung gaano kabait at kung gaano kamasunurin ang aking ama. In fact, Mama Mia, isa po sa mga sinunod ng papa ko ay ang pakasalan ng mama ko. Hindi naman po sa pinilit sila ng kanilang mga magulang, pero parang nireto sila sa isa't isa. At mara na rin pasayahin ng kanilang mga magulang ay sila pong dalawa ang nagkaibigan at nagpakasal. Mama Mia, bata pa lamang ako ay hindi ko na po gusto ang love story ng mga magulang ko. Bata pa lamang ako ay gusto ko yung mga love story na napapanood ko sa sine. Yung mga love story na hindi nangingialam yung mga magulang. Yung mga love story na ikaw ang pipili ng lalaking iyong mamahalin at pakaiibigin. Alam niyo mga anak, dapat matuto kayo sa amin ha. Wala naman kaming nanaisin na masama para sa inyo. Ang gusto lang namin ay maging masaya at maging maligaya ang buhay ninyo. Yung hindi kayo mahihirapan. Lalong-lalo ka na, Alicia, nag-iisa kang babae. Gusto namin na magkaroon ka ng asawa yung talagang mabibigay ang marangyang buhay na nakasanayan mo. Kung hindi man ganito, dapat mas higitan pa niya ang maibibigay niya dito. Yun ang laging paalala sa akin ng aking mga magulang, na dapat daw ay mas unahin ko na pangalagaan ang aking sarili. Pero Mama Mia, lahat-lahat ng mga pangaral ng mga magulang ko ay unti-unting nabaliwala para sa akin nang makilala at matagpuan ko siya. Siya si Samuel, Mama Mia, isang simpleng lalaki. Malayong malayo ang buhay namin sa isa't isa. Anak siya ng isang magsasaka at nagtatrabaho siya bilang service mechanic sa aming bayan. Sa unang tingin pa lang nung makita ko siya ay ramdam ko na po na kakaiba ang kaniyang presensya, Mama Mia. Hindi ko akalain na merong isang tao at isang lalaki pa talaga na magpaparamdam sa akin ng ganito. I am not new to love. Yes, I've had my share of boyfriends before, way back in college. Pero lahat ng mga inibig ko ay hindi naman po ganito katindi ang dating sa akin. Sabi nga ng mga binabasa ko, once lang daw dumating ang isang tao sa buhay mo na magpapayanig ng buong mundo mo. And I guess, in my case, it was Samuel. Si Samuel ang nagparamdam sa akin ng sobra-sobrang kaba. Na yung isang tingin pa lang niya, Mama Mia, ay halos matunaw na ako. Nahihiya ako, na kinakabahan, na na-e-excite kapag nakikita ko siya. Ramdam ko talaga na kakaiba ang connection naming dalawa, Mama Mia. Kahit na may pagka-hopeless romantic ako, hindi naman po ako naniniwala dati sa tinatawag nilang love at first sight. Para sa akin kasi, Mama Mia, attraction at first sight, yes. But then love? No. Love must be developed over time. Ang pag-ibig, hindi yan basta-bastang umuusbong sa ating puso. Attraction, yes, pero yung pag-ibig na totoo, nangangailangan ito ng sapat na oras at sapat na panahon at pag-aaruga para ito ay umusbong at lumago. Pero nung araw na yon ay nasiraan po ako ng kotse. Nasa gitna ako noon ng daan. Buti na lang at walang masyadong dumadaan doon na mga mabibilis na sasakyan. Tumirik bigla ang kotse ko, Mama Mia.
I tried calling my father pero hindi siya sumasagot. Maybe busy siya sa kaniyang mga negosyo dahil sabi niya may meeting daw siya. Hindi naman kasi po ako ang nagdadala ng kotse ko sa talyer. Merong inuutusan ng daddy ko para dito. Pero sa araw na yun, Mama Mia, wala po akong ibang malapitan. Pati mommy ko ay hindi rin sumasagot. Hanggang sa tinawagan ko ang driver ni mommy. Ma'am, sorry po. Out of town po kami ngayon ni Madam eh. Ganito na lang po. Ibibigay ko na lang po sa inyo yung contact number nung mekaniko na nagtatrabaho ng inyong mga sasakyan. Mama Mia, tinawagan ko yung number na binigay sa akin ng driver ni mommy. Ako kasi, dati pa, gusto ng daddy ko na may driver ako, but I insisted na ayoko. Gusto ko kahit papaano ay may isang bagay naman akong alam at yun ang pagdadrive sa sarili ko sa kung saan ko man gustong pumunta. Nung tinawagan ko ay isang matanda ang nakasagot sa akin. Okay, sige ma'am, magpapapunta ako dyan ng mekaniko ko para tulungan ka. Okay po, pakibilisan sir please, sabi ko. Mama Mia, siya ang dumating dun sa kalsada kung saan ako nakatirik. Si Samuel. Mama Mia, ang kaniyang katawan ay talaga namang parang batak na batak sa gym. Pero alam kong hindi sa gym batak ito kundi sa kaniyang pagtatrabaho. Madungis ang kanyang itsura nung una kaming magkakilala. Siguro kagagaling lang din niya sa pag-aayos ng ibang mga sasakyan kaya ganun ang kanyang itsura. May mga grasa ang t-shirt na suot niya. Mama Mia, parang biglang huminto ang oras nung naglakad na siya papalapit sa akin. Ma'am, kayo po ba yung tumawag sa talyer? Ako po si Samuel. Ako po yung pinadala ng may-ari para tignan tong kotse mo. Yes, ako yun. Sige nga please and pwede pa kibiligsan? May lakad kasi ako eh. Huwag kang mag-alala ma'am, ako na pong bahala dito. Yan ang kaniyang sinabi sabay ngiti sa akin. Kita ko noon na may mga tira pang langis ang kaniyang mga kamay. Excuse me. Pwedeng gumamit ka ng basahan or tissue? Yeah, tissue. I have tissue here. Sabi ko at binuksan ang passenger side ng kotse ko at kinuha ko yung box of tissue na meron ako. Please use tissue kasi baka malangisan yung interior ng sasakyan ko. Medyo nawala ang ngiti sa kaniyang mga labi noon. Siguro iniisip niyang ang arte-arte naman ng babaeng ito. Hindi ko naman po ipagkakailang medyo maarte talaga ako, Mama Mia. Lalo na pagdating sa mga bagay na pag-aari ko. Ganito na lang ma'am, papastart ko na lang tong kotse mo tapos i-drive mo na lang. Sundan mo na lang ako papunta sa talyer. Nagmotor din kasi ako eh. Noong napaandar niya ang sasakyan ay agad po kaming lumarga. Iniisip ko na kasi noon, Mama Mia, that maybe pwede ko nang gamitin ang car ko. But then he told me na wag daw muna dahil baka may iba pa itong sira at baka mapunta pa ako sa isang lugar na hindi ko na sila matawagan. Kahit na medyo naiinis ako ay sinundan ko siya papunta sa talyer na sinasabi niya. Nung nakarating na kami doon ay inabot ko sa kanya ang susi. Pinagmasdan ko siya, Mama Mia, habang inuumpisahan na niya noon na asikasuhin ang sasakyan ko. Napakapawis ng kaniyang noo. Napakamarurumi ng kaniyang mga kuko. Pero may maamo siyang ngiti, Mama Mia. Lahat ng yun ay naging parte ng unang pagtibok ng puso ko. Akala ko hindi posible ang love at first sight. Pero habang inaayos noon ni Samuel ang kotse ko, ay hindi po maalis-alis noon ang aking pagtingin sa kanya. Parang may nakamagnet sa mga mata ko papunta sa kanya, Mama Mia.
Lahat ng detalye tungkol sa pisikal niyang anyo ay napansin ko noon. Kahit na naka-t-shirt siya ay halata po ang magandang korte at korba ng kaniyang katawan. Alam ko kahit hindi ko nakikita, may abs iyon sa loob. Ano ba yung iniisip mo, Alicia? Ayusin mo nga yung puso mo. Paalala ko noon sa sarili ko. Pero Mama Mia, ang akala ko ay isang araw lang kaming magkikita ni Samuel. Ang akala ko ay chance encounter lang ang nangyari sa aming dalawa, but no. Dahil mula sa araw na yon, madalas ko na po siyang nakikita. Tila ba ang tadhana ay gumagawa talaga ng paraan para laging magkasalubong ang aming mga daan ni Samuel. Mama Mia, kahit na masabi pa nating medyo may kaya kami sa buhay, ako naman po ay pinipilit kong matutunan ang lahat. Lalo pa noong graduate ako ng college, gusto ko ay matutong mag-alaga ng pamilya ko. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, kapag meron na po akong pamilya, ay mas hands-on ako sa kanila. Kung pwede nga lang, maging stay-at-home mommy. Kasi ang mommy ko lagi pong wala, lagi pong busy sa negosyo. Mga kasambahay at mga yaya namin ang kasama naming magkakapatid habang kami ay lumalaki. Mami ko hindi marunong magluto. Ako naman, dahil hindi pa po ako nagtatrabaho noon kasi kakagraduate ko pa lang, ay inisip ko na dapat ay matuto akong magluto. Matuto ako sa mga gawaing bahay. Nag-insist pa ang daddy ko noon na pumasok na lang ako sa kumpanya ng kaniyang kumpare, pero ayoko muna. Sabi ko, i-enjoy ko na muna ang pahinga ko sa pag-aaral. Kaya naman, kahit na nagdadalawang isip ang aming mga kasambahay, ay sumasama po talaga ako sa pamamalengke nila. Gusto kong malaman kung ano talaga ang tunay na buhay. And yes, Mama Mia, noong isang araw, namalengke kami ng isa naming kasambahay. Sinama niya ako sa may mga isda at pinakilala niya sa akin ang iba't ibang uri ng isda na kahit ngayon ay hindi ko pa po masyadong kabisado lahat. Pero dun sa palengke ay muli ko pong napagmasdan ang angkin niyang kagwapuhan. Yes, Mama Mia, I saw Samuel there. Nagkita at nagkadaupang palad din kami sa simbahan. Minsan nga ay nagkakasabay pa kami sa kalsadang lagi kong dinaraanan. Minsan, Mama Mia, para bang isang eksena sa pelikula na halos magkatabi kami nung nakatigil kami sa stoplight. Nung lumingon ako sa kaliwang bahagi ko ay nakita ko siya doon. Sakto naman na lumingon siya. Wala pong glass ang kanyang helmet nung mga panahon na yon. Kitang-kita ko nang ngumiti siya sa akin. Kitang-kita ko na nakikilala niya ako. At mula nga noon ay lagi na kaming nagkakasalubong, lalong-lalo na sa simbahan tuwing linggo. Kapag nagkikita kami sa simbahan ay nagpapansinan naman kami. Hindi naman po ako katulad ng iba na hindi namamansin. In fact, Mama Mia, I knew na pwede kong kailanganin ulit ang serbisyo ni Samuel, kaya naman naging mabait ako sa kanya. Pakiramdam ko noon, sa bawat pagkikita namin ni Samuel ay mas lalo ko pa po siyang mas nakikilala. Kung sino talaga ang tunay na Samuel. Hindi siya katulad ng ibang lalaking nakilala ko. Hindi siya katulad ng ibang mga lalaking nakadate ko at nakarelasyon ko. Wala siyang dalang kotse. Wala siyang pag-aaring kotse. Motor lang ang meron siya at ang sabi pa niya sa akin ay sa tiyuhin niya raw yun, Mama Mia. Pinagamit lang sa kanya dahil wala na raw gumagamit nito mula nung maaksidente ang kanyang tiyuhin. Wala rin siyang diploma. Nakatapos siya ng high school pero hindi na siya nakatungtong ng kolehiyo. Pero may dangal siya. May kababaang loob.
Hindi siya presko, Mama Mia, hindi katulad ng mga lalaki sa circle of friends ko na ang yayabang, papayabangan ng kotse, ng mga ari-arian, ng mga alahas at ng kung ano-ano pa. Higit sa lahat, may paninindigan si Samuel sa kaniyang mga salita. Man of honor, ika nga. Isang lalaking kayang panindigan ang bawat salitang sasabihin niya. At dahil sa madalas naming pagkikita ay naging magkaibigan kaming dalawa. Nag-exchange kami ng cellphone number. Sabi pa niya sa akin kahit anumang oras daw na kailanganin ko ng tulong, lalong-lalo na tungkol sa sasakyan, ay wag raw akong mag-atubiling tumawag sa kanya. Mula sa maikling sulyap hanggang sa maiiksing usapan, Mama Mia, na-enjoy ko po ang companionship ni Samuel. Mula sa usapan, naging mga maiiksing pagtawa, hanggang sa naging pagtawa na talaga ng tunay na magkaibigan. Mula noon ay naging magka-textmate na rin kami. Pagkatapos ng textmate ay naging magka-callmate na rin kami hanggang sa palihim na rin kaming nagkikitang dalawa. Well, I'm not saying na palihim na tinago talaga namin. Sadyang wala lang talagang nakakaalam dahil wala din namang nagtatanong. Hanggang isang gabi, Mama Mia, na habang kami ay nasa ilalim ng punong mangga sa likod ng kapilya sa baryo, ay sinabi niya sa akin ang mga salitang nagpabago sa buhay ko. Alicia, alam kong magkaiba ang mga mundo nating dalawa. Pero, ewan ko, kahit sa laki ng agwat ng mga mundo natin, ay hindi ko pa rin napigilan na mahulog sa'yo. At ngayon, hindi ko na kayang itago pa ito. Mahal kita, Alicia. Mama Mia, matagal ko na pong nararamdaman ng parehong damdamin para kay Samuel. Sadyang hindi ko lang talaga masabi sa kanya dahil unang-una, babae po ako. Pangalawa, takot po akong ma-reject at pangatlo, oo. Aaminin ko, Mama Mia, na iniisip ko rin po ang sasabihin ng ibang tao. Aaminin ko na nasa isip ko pa rin kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ko. Well, ang mga magulang ko naman ay makatao. Ang mga magulang ko naman ay hindi naman po mga masasama. In fact, pati nga mga kasambahay at iba pa naming mga tauhan ay pinapatunguhan naman nila ng maayos. Wala naman akong nakikita na magiging matapobre ang mga magulang ko. And ewan ko, Mama Mia, maybe like Samuel, hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Like him, hindi ko rin kayang pigilan ang nararamdaman ko. Wala akong nagawa matapos niyang umamin sa akin, kundi ang ngumiti habang pinipilit na pigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Pero nung hawakan niya ang mukha ko ay hindi ko na talaga napigilan ang pag-agos ng mga luha ko. At hindi ko na rin napigilan ang puso kong kontrolin ng bibig ko, Mama Mia. At napaamin din ako kay Samuel na the feeling is mutual between us. I love you too, Samuel. Mahal din kita. Mama Mia, hindi ko po mawari at hindi ko po ma-describe kung anong klasing tuwa at kislap at ningning na naroon sa mga mata ni Samuel noong mga panahong inamin ko sa kaniyang mahal ko rin po siya. Sa sobrang tuwa niya ay hindi na niya napigilan ang kaniyang sariling yakapin ako at halikan. Ako naman ay wala po akong naramdamang pagtutol sa mga halik na yon. Pakiramdam ko, nasa langit ako habang magkahinang ang mga labi naming dalawa ng lalaking mahal ko. But I know, this kind of love won't be easy. Hindi magiging madali ang susuungin naming daan ni Samuel. I know that for a fact.
Sa una, Mama Mia, ay nilihim namin ng lahat. Siyempre, malaki po ang expectations ng mga tao sa paligid ko. Hindi naman po ako mangmang at lalong hindi ako tanga para hindi ko malaman ang magiging reaksyon ng mga tao sa relasyon naming dalawa ni Samuel. Kaya naman, to keep things simple and to avoid complicate matters, ay sinabi ko sa kanya na sana wala na munang makaalam tungkol sa aming dalawa. Pumayag naman si Samuel, Mama Mia. Like me, naiintindihan din niya at alam din niya ang pwedeng mangyari sa amin. Lihim ang aming mga pagkikita. Lihim ang aming mga yakapan sa isa't isa. Lihim ang aming mga halikan. Lihim ang pagpaparamdam namin kung gaano namin itinetreasure at cherish ang isa't isa. Everything about our love was kept in the dark and in secret. Hindi dahil may ibang masasagasaan kasi meron ng ibang nagmamahal sa amin. Hindi kami lihim dahil isa sa amin ay kabit. Lihim kami dahil alam namin na kung malaman ng mundo ang tungkol sa aming dalawa, ay paghihiwalayin nila kami. But like every other secrets, lahat po ay nabubunyag pagdating ng panahon. Kahit pa yung pinakaiingatan mong relasyon at pagmamahalan, lahat yun magiging sentro rin ng usapan ng iba. Dahil wala pong sikreto na maaari mong itago panghabang buhay. Mama Mia, isang araw, 7th monthsary namin yon ni Samuel, ay nag-usap kami at nagkasundo kami na magkikita. Tuwang-tuwa siya noon at excited na excited pa. Ako din naman ay excited dahil may inihanda po ako sa kanyang sorpresa. Mama Mia, nagkita kami ni Samuel sa isang baryong malayo sa amin. Nag-date kami, kumain, nanood ng sine, at saka pumasok sa isang kwartong malamig. Yes, ang sorpresa ko po kay Samuel, Mama Mia, ay ang pagkababae ko. Hindi dahil he asked for it. Hindi naman niya hiningi iyon sa akin. In fact, Mama Mia, ramdam ko sa bawat hagod at haplos ni Samuel sa akin kapag magkasama kami, pati na rin sa bawat halik niya ang buong pag-iingat niya sa akin. Ramdam ko na ayaw niya akong mabastos. Ramdam ko na gusto niyang maramdaman kong iniingatan niya ako at nirerespeto. Yun ang dahilan kung bakit napagdesisyonan ko na ibigay ang aking pagkababae. Napagdesisyonan ko, Mama Mia, na ialay kay Samuel ang isang bagay na alam kong siya lang ang gusto kong pumitas. Nagulat pa siya nung sinabi kong pumasok kami sa isang malamig na lugar. Alicia, sigurado ka ba dito? Yes, Samuel. I'm so sure of it. Eto ang sinasabi kong hinahanda kong sorpresa para sa iyo. Hindi ka ba napipilitan o baka dala lang ng bugso ng damdamin mo yan? Samuel, ayaw mo ba sa akin? Alicia, hindi sa ayaw ko sa'yo. Gusto ko lang kitang pangalagaan. I know, and I'm grateful for that. Pero kaya ko na ang sarili ko, Samuel. Malaki na ako at alam ko na ang ginagawa ko. Mama Mia, hindi na tumutol si Samuel nung hinalikan ko siya. Hanggang sa pinagsaluhan naming dalawa ang aming pagmamahalan. Masakit man ang unang karanasan ay matamis pa rin yun sa puso ko. Masaya pa rin ako at walang pagsisisi dahil naibigay ko ang aking sarili sa isang lalaking gustong-gusto ko. Ito ang pangarap kong love story. Ito ang gusto kong love story, Mama Mia.
Yung tunay na nagmamahalan at walang mga magulang na nangengialam. Ito ang gusto ko na uri ng pagmamahalan. Masayang-masaya ako nung lumabas kami ni Samuel sa malamig na kwartong yon. Umuwi kami, drop off ko na siya mga 4 na blocks mula sa talyer na kanyang pinagtatrabahuan. Nag-leave din kasi siya sa araw na yon dahil monthsary nga namin. Masayang-masaya ako. Akala ko, Mama Mia, wala nang makakatalo pa sa kasiyahang nararamdaman ko sa mga panahon na yon. Pero tunay nga ang sinasabi nila na kapag masaya ka, may bawi iyong sobrang kalungkutan. Dumaan pa ako sa isang sikat na bake shop sa amin at bumili pa ako ng cake at mga pastries para sa bahay. Pag uwi ko, Mama Mia, ay tila tahimik ang lahat. Tinawag ko ang mga kasambahay at binigay ko sa kanila ang pastries na para sa kanila. Sabi ko naman yung cake ay yun ang iserve na dessert mamayang dinner. Okay po, sabi nung isa naming kasambahay. Nanibago ako sa mga kilos nila. Oo, medyo tiptoed talaga ang aming mga kasambahay lalo na sa mga magulang ko. But kilala naman nila ako, Mama Mia. They know na pwede silang makihalubilos sa akin na parang mga kaibigan ko lang. Tere, anong problema? Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Tanong ko sa isang kasambahay namin na halos kaidaran ko lang. Ma'am, kasi ano eh. Anong kasi ano? Ma'am, wawarningan lang kita ha. Hinahanap ka kanina ng daddy mo. Sumisigaw siya. Sabi namin umalis ka eh. San si daddy? Ayun, umalis ma'am. Babalik daw yun mamaya. Binawarningan kita, mukhang galit na galit talaga siya. Matapos sabihin sa akin yon ng kasambahay ay kakaibang kaba at takot ang lumukob sa aking dibdib. Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang may ideya na ako kung bakit. Mukhang may alam na ang daddy ko tungkol sa relasyon naming dalawa ni Samuel. Pero paano naman niya malalaman? Sinisigurado naman namin ni Samuel na nagiging maingat kami. Kung nagdi-date kami, ay hindi naman po kami nagdi-date sa mga lugar kung saan ay maaari kaming makita ng aking mga magulang. Hindi nga ako pumupunta sa mga lugar na maaaring may mga kakilala ang mga magulang ko na nandoon. Iniisip ko nung mga panahon na yon, sino kaya ang nakapagsabi kay daddy? Mama Mia, pumasok na lang ako ng kwarto ko. Naligo, pero hindi pa rin ako matahimik. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang kaba at takot na aking naramdaman. Nagising ako sa mabilis at malakas na pagkatok ng aking pintuan at naririnig ko na sumisigaw sa labas ang daddy ko. Galit na galit ang sumisigaw niyang boses. Ako naman ay nagmamadaling magbihis at saka binuksan ang pintuan ng kwarto ko. Talaga, Alicia, ha? Talagang ililihim mo sa amin ng mami mo ang mga kalokohang pinaggagawa mo? Dad, what's the matter? What's the matter mo yung mukha mo, Alicia? May nakapagsabi sa akin na kaibigan ko na nakita ka raw niya na may kasamang lalaki. Sino yon, ha? Po? Oo, madungis daw yung lalaki. At ang sabi nila, nagtatrabaho daw ito sa isang talyer. Totoo ba? Totoo ba, Alicia? Halos magkasabayang tanong ng mga magulang ko sa akin. Wala na akong nagawa noon, Mama Mia, kundi ang aminin sa kanila ang totoo. Alangan namang deny ko pa si Samuel, nahuli na nga ako, hindi ba, Mama Mia? Opo, totoo po. My God, Alicia! Anong pumasok sa kukote mo, ha? Galit na sigaw ng mami ko.
Hiwalayan mo yung lalaking yan. Madiin naman na sabi ng daddy. No dad, mahal ko po si Samuel. Sabi ko. Para talaga kaming nasa eksena ng mga pelikula nung panahon na yon, Mama Mia. Mahal? Naririnig mo ba ang sarili mo ha, Alicia? Isang mekaniko talaga? Iniinsulto mo ba at nilalait mo ba ang apelyido natin, ha? Noong mga panahon na yon, Mama Mia, ay first time ko pong makita ang daddy ko na ganun kagalit. As in, namumula na talaga ang kanyang buong pagmumukha sa galit. Natakot nga ako nung mga panahon na yon at baka atakihin pa siya. Well, wala namang sakit ang daddy pero sa sobrang galit niya ay halos lumalabas na ang mga litid at ugat niya sa kanyang leeg. Puro grasa ang buhay ng lalaking yan. At ikaw, isa ka sa mga magiging tagapagmana namin. Magiging tagapagmana ka namin ng daddy mo. Tapos papatol ka lang sa lalaking ganon? Ha? Anong ipapakain niya sa'yo? Grasa? Kaya naming magtulungan para mabuhay. Huwag mo nga akong pinapatawa, Alicia. All your life, wala kang ibang alam kundi ang karangyaang binibigay sa amin o binibigay namin sa inyo ng mami mo. Tapos sasabihin mo sa akin, kakayanin yung dalawa basta magtutulungan kayo? Ano? Nahawa ka na ba? Sa pag-iisip at utak mahirap, ha? Na kahit na nahihirapan basta't magkakasama ayos lang? Nahahawa ka na ba sa kanila? Mama Mia, alam kong rinig na rinig ng buong kabahayan ang lakas ng sigaw ng daddy ko. Alam kong narinig yon ng mga kasambahay namin. At alam kong pati sila ay nainsulto sa sinabi ng daddy ko. Grabe naman ho kayong makapanglait, Dad. Akala mo naman hindi sila tao. No, hindi ko sila nilalait, Alicia. I have nothing against them. Pero hindi ko nanaisin na isa sa mga anak ko ang makapag-asawa ng mahirap. No, Dad. I love Samuel. Alicia, anak ka lang. You have no choice here. Mula sa araw na to, bawal ka nang makipagkita sa Samuel na yon. Mula sa araw na to, bawal ka nang lumabas nang wala kang kasama. Akin na yung cellphone mo. No, Dad, hindi pwede. Sabi ko, pero pumasok na sa loob ng kwarto ko si Daddy nang walang paalam. First time po niya yung ginawa. Kahit pa nung maliit ako, Mama Mia, ay never pong pumasok ang daddy ko sa silid ko. First time lang po yun dahil nakita niya ang cellphone ko na nasa study table ko. Agad niya yung kinuha. Pinipilit kong bawiin pero parang naitulak lang niya ako sa sobrang inis niya. At yun na nga ang nangyari. Pinagbawalan akong lumabas. Kinuha ang cellphone ko ng sapilitan. Tinanggal na rin ako sa lahat ng social gatherings na imbitado ang pamilya namin, Mama Mia. Oo. Mula sa araw na nalaman ng daddy ko ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Samuel ay ikinulong na nila ako sa loob ng magara naming tahanan. Oo nga't napapalibutan ako ng karangyaan, ginto kung tutuusin. Pero ang ginto na yun ay parang isang hawla, Mama Mia. Isang hawla na hinding-hindi ko matatakasan. Wala na rin naman daw akong dapat na puntahan sa labas. Unang-una, kaya naman daw nilang dalhin lahat sa loob ang mga pangangailangan ko. Pangalawa, Mama Mia, wala naman daw akong trabaho, kaya walang maiiwan sa labas. Wala maliban kay Samuel. Mama Mia, kahit na kinulong nila ang katawang lupa ko, kahit na lahat ng parte sa buhay ko ay kinokontrol nila, pero ang puso ko, kahit pilit nilang ikinukulong, Mama Mia, ay isang bagay po ang hindi nila kayang pigilan.
ang pag-ibig na nararamdaman ko kay Samuel. Ang pag-ibig na totoo. Ang pag-ibig na hindi magmamaliw kahit na ilang araw, buwan pa kaming hindi magkikitang dalawa. Mama Mia, akala nila ay mapipigilan nila ang aming pagmamahalan but no. Remember, Tere, ang kasambahay namin na kaibigan ko? Siya ang nagiging tulay para maipagpatuloy namin ni Samuel ang aming pagmamahalan at ang aming lihim na relasyon. Bumili si Tere ng isang cellphone na di keypad, Mama Mia. Parang burner phone po yun. Inutusan ko siyang bumili. May pera naman ako eh. Mama Mia, ginawa naming tagapamagitan sa amin si Tere at ang isang kaibigan ni Samuel na isang tricycle driver. Nakarelasyon din ni Tere, Mama Mia. Tuwing gabi, tuwing tulog na ang lahat, lumalabas ako ng palihim sa bahay namin sa tulong ni Tere. Samantala si Tere naman ang natutulog sa kwarto ko para kapag pumasok doon ang mga magulang ko ay may makikita silang isang katawan na nakatalukbong ng kumot. Magkapareho din kasi kami ng katawan ni Tere, Mama Mia, liban lamang sa height. At sa ilalim ng gabi, habang tulog ang lahat at habang akala ng mga magulang ko ay nasa loob ako ng hawla naming bahay, ako ay nasa labas, Mama Mia. Nasa likod ng mga alon ng dagat. Doon kami palihim na nagtatagpo ni Samuel gabi-gabi. Hanggang kailan natin to kakayanin? Tanong ni Samuel sa akin minsan habang magkayakap kami na tumititig sa buwan. Hanggat kailangan, sagot ko. Hanggat hindi pa rin nila tayo pinapayagan. Hanggat may laban pa, lalaban tayong dalawa, Samuel. Alam mo, ayoko na nahihirapan ka, Alicia. Ayoko na nasasaktan ka. Pero Samuel, isa lang ang alam ko. Mas masasaktan ako. Mas mahihirapan ako kung tuluyan kang mawala dito sa piling ko. Mahal na mahal kita, Samuel. Hindi ko kayang mawala ka. Mama Mia, niyakap ako ni Samuel. Sabi niya, hanggat willing daw akong lalaban ay lalaban din siya. Hanggat kakayanin ko raw ay kakayanin din daw niya. Pero kung mahihirapan daw ako, kung gusto ko raw na maging masaya at madali ang buhay ko, handa din daw siyang pakawalan ako para sa ikakaligaya ko. Medyo nagtampo pa ako noon, Mama Mia. Nagtampo ako sa kaniyang mga sinabi. Ang dating kasi sa akin noon, nung mga panahon na yon, ay parang gusto na ni Samuel na mag-give up na ako para sa aming dalawa. Ayaw mo bang ipaglaban ako, Samuel? Tanong ko sa kanya. Hindi sa ganon. Handa kitang ipaglaban, Alicia. Ang ayoko lang ay yung nahihirapan ka. Huwag kang mag-alala, Samuel. Kakayanin ko lahat ng hirap. Kakayanin ko lahat ng pagsubok. Basta ba magkasama lang tayong dalawa? Basta ba hindi mo lang ako iiwanan? Mama Mia, yun ang naging routine namin gabi-gabi. Umaalis ako, nakikipagkita ako kay Samuel ng palihim. Pero sa bawat araw na dumaraan, alam naming dalawa ni Samuel na mas lumalaki ang panganib. Mama Mia, nahuli kami ng driver ng mommy ko. Minsang lumabas ako ng bahay sa 10 oras ng gabi. Ma'am, saan ka po pupunta? Kuya, wag kang maingay please. Ma'am, pinagbantaan po kami.
ni Sir na dapat sabihin namin sa kanya kung makita naming may ginagawa kayong hindi maganda. Dahil baka kung sa iba pa niya malaman masisisante kami. Kuya, hindi po ba kayo nakaranas na magmahal? Ma'am, pasensya na po. Hindi po kayo pwedeng lumabas. Kung mapupumilit po kayo, mapipilitan po akong magsumbong kay Sir. Trabaho ko po ang nakasalalay, ma'am. Wala po akong ibang mapagkukunan bilang pampatawid gutom ng pamilya ko. Mama Mia, ang buong akala ko noon ay pagbabanta lamang yon ng driver namin. Pero hindi. Dahil nung lumabas ako, ay sumigaw ang ama ko mula sa itaas. Nakita pala niya ang pag-uusap namin ng driver. Nakita din niya na pilit akong pinipigilan ni Manong. San ka pupunta, ha? Sigaw ng daddy ko. Wala akong nagawa kundi ang pumanhik ulit sa loob, Mama Mia. Galit na galit ang daddy ko na pati yung driver ng mami ko ay pinagdiskitahan niya. Bakit mo siya hinayaang makalabas? Bakit hindi ka tumawag, ha? Kung hindi pa ako lumabas, hindi ko pa makikita tong babaeng to na tumatakas? At sinong tumutulong sa'yo, ha? Buti na lang, Mama Mia, at nakalabas na si Tere ng kwarto ko sa gabing yon. Dahil kung hindi ay baka madamay pa siya. Nadamay nga yung driver ng mami ko. Tinanggal siya ng daddy ko sa kaniyang trabaho. Panay ang hingi ko ng tawad sa kanya, Mama Mia. Pinabaunan ko pa siya ng pera at mga alahas ko bilang pampanimula niya. Kasi pakiramdam ko, Mama Mia, ako ang may kasalanan kung bakit siya natanggal sa kanyang trabaho. Nakiusap pa ako noon sa daddy ko na wag niyang tanggalin yung driver pero sarado po ang utak ni daddy. Ang totoo niyan, Mama Mia, muntik pa nga akong ipadala ng daddy ko sa ibang bansa kung nasaan ang kapatid niya. Buti na lang at napigilan pa ito ng iba kong mga kapatid. Pero, alam niyo ba, Mama Mia, si Samuel ang pinagbantaan ng mga kapatid ko, pati na rin ng daddy ko. Layuan mo ang anak ko, kundi ipapadampot kita sa mga pulis. At bakit, Dad? Anong kasalanan ni Samuel para ipadampot niyo siya, ha? Hindi na ako bata, hindi na ako menor de edad, kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Bakit? Sinabi ko bang kakasuhan ko siya dahil pumatol siya sa'yo? Alam mo ang impluwensya ng pamilya natin. Alam mo ang impluwensya ko, Alicia. Kaya kong gawan ng kasalanan yan si Samuel. At sigurado ako na may mga kasalanan din yan. Hindi yan malinis. Mama Mia, sinabihan ko si Samuel na wag na muna siyang magpapakita sa akin ng ilang mga araw. Humayag naman siya. At sa mga araw na yon, Mama Mia, para po akong tinanggalan ng hininga. Sa mga araw na yon, para pong hindi ko gustong kumain, ni hindi ko gustong matulog. Iyak ako ng iyak. Ang daddy at mommy ko naman ay laging sinasabi sa akin na nag-iinarte lang daw ako. Ang mommy ko ay pilit na pinapaintindi sa akin, Mama Mia, na kaya ko naman daw nalimutin si Samuel. Hindi naman daw masyadong masama kung pipilitin ko at tuturuan ko ang puso ko na magmahal ng mga katulad namin, ng mga kaestado namin. Siguro, Mama Mia, hindi mahirap na magmahal o turuan ang puso mong magmahal ng isang tao kung wala pa po itong nilalaman. Pero kung may laman na ito, gaya ng kay Samuel at sa akin, mahirap po. Mahirap na turuan ang damdamin. Isang gabi, habang humihikbi ako sa harap ng altar sa kwarto ko, ay isang matinding desisyon po ang biglaang pumasok sa isipan ko, Mama Mia. Isang desisyon na alam kong pwede kong ikapahamak. Isang desisyon na alam kong pwedeng maging dahilan para tuluyan na akong itakwil ng pamilya ko.
Pero aanhin ko ang buong pamilya kung hindi naman ako masaya. Aanhin ko na kasama ko ang pamilya ko sa isang marangyang tahanan. Pero wala naman doon ang pagmamahalan. Kasi 'di ba, kung mahal mo ang isang tao, nanaisin mo na lumigaya siya? Bakit ayaw ng mga magulang kong sumaya ako? Bakit mas importante sa kanila ang kanilang estado at kayamanan at ang sasabihin ng iba? Doon ko nasabi sa sarili ko na hindi ako mahal ng mga magulang ko. Ang estado nila ang pinakamahalaga sa kanila. Kaya wala nang rason pa para manatili ako sa bahay namin. Niligpit ko lahat ng mga mamahalin kong gamit. Mula sa alahas, pati na mga bags na maaari ko pong ibenta. Pati pera na inipon ko, pati passbook ko, Mama Mia, ay kinuha ko. Umalis ako sa amin. Tumakas ako. Lumayas ako, Mama Mia. Nagpasya akong hindi na ako magpapaalipin pa kahit kanino. Nagpasya akong hindi na ako magpapakontrol pa kahit sa mga magulang ko pa. Nagpasya akong palayain ang sarili ko sa hawlang ginawa nila para sa akin. Mama Mia, gabing-gabi na yon. Ginising ko si Tere. Nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko matulog siya ulit at magpanggap siyang walang alam. Itinuring ko na kasi na parang best friend ko si Tere, Mama Mia. Hindi niya ako kailanman nilalaglag. Alam mo ba kung gaano kabait si Tere? Pati mumunting inipon niya ay gusto pa niyang ipadala sa akin para makatulong. Pero tumanggi ako. Binigyan ko pa siya ng hikaw, Mama Mia, na mamahalin bilang tanda ng pagkakaibigan naming dalawa. Pagkatapos noon ay tinulungan niya ako na makatakas sa mga bantay. At nung nakaalis na ako, Mama Mia, ay talagang takot na takot ako habang pabilis ng pabilis ang mga hakbang ko palayo sa aming bahay. Nung nakalayo na ako ay agad akong pumara ng tricycle. Sakto naman na ang napara ko ay isa sa mga kaibigan ni Samuel. Hindi po yung kaibigan niya na tumutulong sa amin noon na tumakas, ngunit ibang kaibigan. Dalhin mo ako kay Samuel. Mama Mia, dinalan niya ako sa bahay ni Samuel. Kumatok ako. Napakaliit ng bahay na yon. Bahay na inuupahan niya lang yon dahil si Samuel naman ay hindi po taga sa amin. Nagpunta lang siya doon para doon magtrabaho. Alicia, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin nung nakita niya ako. Kita niya na may mga bitbit akong gamit. Nung nagtataka na at kumunot na ang kanyang noo ay nagsalita na ako. Samuel, isama mo na ako. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko na kayang mabuhay sa hawla dun sa bahay namin. Sigurado ka ba dyan, Alicia, ha? Sigurado ka bang kakayanin mo ang buhay na kasama ako? Wala akong maipapangako sa'yo. Wala akong karangyaan at kayamanan. Hindi magiging komportable ang buhay mo na kasama ako. Wala akong pakialam, Samuel. Ang nais ko lamang ay wag nang malayo sa'yo. Wala kaming plano, Mama Mia. Wala rin kaming kapera-pera. Pero ang meron kami ay pananampalataya sa pag-iibigan naming dalawa. Tumakas kami. Gamit pa rin yung tricycle ng kaibigan niya ay hinatid kami sa terminal ng bus. Pagkatapos, Mama Mia, ay bumiyahe kami ng pagkalayo-layo. Nakarating kami sa isang barangay sa Rizal. Nag-arkila kami ng maliit na kwarto doon. Doon kami nagsimulang muli. Mula sa wala, Mama Mia. Nagsimula kami na para bang kaming dalawa lang ang tao sa mundo at walang nakakakilala sa aming dalawa. Si Samuel ay nag-apply bilang mekaniko sa isang auto shop doon. Ako naman ay nagtatrabaho sa isang maliit na online shop bilang encoder gamit ang peke kong pangalan.
Oo, gamit ang mga pinagsanglaan ko ng mga alahas ko, Mama Mia, ay nagpagawa po ako ng mga pekeng dokumento. Hindi ako pwedeng makapasok sa mga malalaking kumpanya dahil alam ko na maaari nilang mabuko ang tunay kong katauhan. Doon ako sa mga maliliit. Doon sa walang masyadong mga requirements. Hindi nangangailangan ng NBI at kung ano-ano pa. Kaya nakalusot ako, Mama Mia. Pero Mama Mia, aaminin ko po, nung magkasama na kaming dalawa ni Samuel, ay dun pa nag-sink in sa akin ang realidad ng buhay. Hindi madali, Mama Mia. Lalo pat sanay ako sa marangya. Sanay akong nakahiga sa malambot na kutsyon at sanay akong nagigising na meron ng pagkain na naghihintay sa akin. Hindi madaling mabuhay nang walang suporta. May mga gabi na sardinas lang ang ulam namin. Minsan nga tuyo, minsan nga bagoong, Mama Mia, lalo na kapag nagkakasabay-sabay ang aming mga bayarin. May mga buwan din na halos wala kaming pambayad sa renta, Mama Mia. Dahil minsan, nagkakasakit kaming dalawa ni Samuel ng sabay. At yung perang konti na naiipon namin ay kulang pa pampagamot sa aming dalawa. Kaya ang siste, nahihirapan kami. Kasi Mama Mia, kapag no work, no pay din kami sa aming mga pinagtatrabahuan. Pareho po kaming nasa minimum lang ang sahod. Ako nga ni hindi pa umaabot sa minimum eh. Ngunit sa lahat ng yon, isang bagay lang po ang hindi nagbago. Kahit gaano pa man kahirap ang buhay naming dalawa, ang aming mga yakap dalawa tuwing gabi, ang mga bulong niya sa tenga ko ng pagmamahal, lahat yon ay walang pagbabago. Hanggang dulo, Alicia, hindi kita iiwanan. Yan ang lagi niyang pangako sa akin, Mama Mia. Isang araw, Mama Mia, habang ako ay pauwi, ay may humintong itim na sasakyan sa harap ng tinitirhan namin. Gulat na gulat ako. Kitang-kita ko yung sasakyan na yon. Kilalang kilala ko yon, Mama Mia. Sa hinaba-haba ng mga panahon na hindi ko nakita ang sasakyan na yon, ay alam na alam ko pa rin. Sasakyan yon ng ama ko. At hindi nga ako nagkamali dahil bumaba mula doon ang aking ama. Matanda na siya, Mama Mia. Oo, alam ko. Tatanda naman talaga ang tao, pero mas higit pa yata sa 10 taon ang itinanda niya. Medyo may naramdaman akong konsensya dahil palagay ko, isa sa mga nagpatanda sa kanya ay ang stress na binigay ko. Lahat na ata halos ng kanyang buhok ay maputi na, pero kahit na matanda na siya ay pareho pa rin ang kanyang tindig. May otoridad pa rin kahit hindi pa siya nagsasalita. Tatalikod na sana ako pero nakita niya ako. Sumama ka na sa akin, Alicia. Aniya, pagod na akong magalit. Mama Mia, kahit na may otoridad pa rin ang boses niya, ay di hamak na mas mahinahon na po ito kumpara sa boses niya dati. Sa wakas, huminahon na rin ang kaniyang boses. Inalok niya akong bumalik kami pero sa isang kondisyon. Pag napatunayan ng lalaking yan na karapat-dapat siya sa'yo, sige, tatanggapin ko kayo. Pag pinatunayan niyang kaya kanyang buhayin, tsaka lang kita papayagang pakasalan niya o pakasalan siya. Mama Mia, kahit ilang taon na ang lumipas noon ay hindi pa po kami nakapagpakasal ni Samuel. Una, hindi ko po tunay na pangalan ang gamit ko dun sa lugar na yon. Pangalawa, hindi po kinakaya ng aming sweldo ni Samuel. Halos kulang pa nga sa buwanan namin ang aming mga sinasahod. Dahil doon, Mama Mia, ay kinausap ni Daddy si Samuel. Sinabi niya na handa siyang baliin ang batas niya
basta't mapatunayan ni Samuel na kayang-kaya niya akong buhayin, na hindi siya naghahangad ng kayamanan namin. Mama Mia, kahit ilang beses nang ininsulto ng aking ama si Samuel ay hindi po siya nagtanim ng galit dito. Hindi siya nagpatinag. Mula noon ay nagtrabaho si Samuel araw at gabi. Ginawa niyang personal goal ang maipundar kami ng sariling bahay kahit na maliit. Ako naman ay bumalik na rin sa tunay kong pangalan. Ilang taon nang lumipas, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay naming dalawa. Nagsasama pa rin naman kami, Mama Mia. Pero wala nang humahadlang sa amin. Hinayaan na lang kami. Hanggang sa nakapag-ipon na siya. Nakabili kami ng isang maliit na lote. Pinundar niya ito ng isang simpleng bahay gawa sa pawis, pagod at pangarap niya. 4 na taon, Mama Mia. 4 na taon muli kaming humarap sa aking ama. Wala siyang sinabi. Nung pinakita ko ang naipundar naming munting bahay ay tumango siya. Tumalikod at sa unang pagkakataon ay matipid na ngumiti sa aming dalawa ni Samuel. Mama Mia, tinanggap na ulit ako ng aking pamilya. Sa ngayon ay nakaupo pa rin kaming dalawa sa aming maliit ngunit punong-puno ng pagmamahalang tahanan. May 2 anak na kami ni Samuel. May mechanic shop na rin siya, Mama Mia, at ako naman ay may maliit na online business. Hindi ko na tinanggap ang pamana na mula sa mga magulang ko, Mama Mia. Ayon na rin yon sa usapan naming dalawa ni Samuel. Ang mga magulang ko ay mahal na mahal ang mga apo nila. Lagi pa rin kaming pumupunta at bumibisita sa kanila, lalo na kapag may mga espesyal na okasyon. Pero Mama Mia, mas lalo pong tumayog ang respeto ng aking daddy kay Samuel dahil sa desisyon namin na huwag kumuha ng mana mula sa kanya. Hinayaan kong mga kapatid ko na lang ang magmana. Mama Mia, ang sabi ng mga magulang ko ay pamamanahan niya raw ang mga apo niya sa akin. Pero hindi raw makukuha ng mga ito yon hanggat hindi pa sila magde-18. Payag naman kami ni Samuel. Ang mga hadlang noon ay bahagi na lang ng kwento naming dalawa ngayon. Ang mga sugat, may mga peklat pa rin, pero ang alaala ng bawat laban ay patunay na ang buhay o ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman sumusuko. Sa mundo kung saan lahat sinasabi ng iba kung sino ang dapat mong mahalin, minsan ang pinakamapanganib na desisyon ay siyang pinakamahalaga at pinakamagpapasaya sa'yo. Wala akong kayamanan ngayon. Wala na ako sa buhay na dati kong kinagisnan, pero masasabi kong kontento at masayang-masaya naman ako, Mama Mia. At sisiguraduhin ko po sa inyo na kahit anumang mangyari ay ipaglalaban pa rin namin ni Samuel ang aming pagmamahalan dalawa. Maraming salamat po at hanggang dito na lang itong kwento ko. Isang babaeng punong-puno ng pagmamahal, Alicia. Grabe namang pag-ibig na yan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ganon talaga, ano. Pero grabe yon na hindi ka tumanggap ng mana. Sayang naman. Sana sinabi mo, Daddy, bigay mo na lang kay Mama Mia yung mana ko. Charot. Char lang. Anyways, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Syempre, kay Alicia, maraming salamat sa pinadala mong sulat dito sa atin. Dahil nga sa online business na raw siya ngayon, may mga panahon raw siya na nagsusulat. At kung may mga panahon naman siyang hindi busy, ay pinapakinggan niya ang ating mga kwento. Kaya lubos talaga akong nagpapasalamat sa iyo, Alicia. Thank you very much. And syempre, sa iyo na nakikinig ngayon, naiinggit na naman tayong lahat sa love life ng iba, di ba?
O kinikilig na naman tayo, hindi sa sarili nating love life, kundi sa love life ng ibang tao. Kaya ayun, ang gawin mo na lang dyan ay, i-share mo itong video niya para marami tayo na mas mainggit sa kanya, okay? Like and share this video at syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. At syempre, pagkatapos niyong mag-subscribe, siguraduhin niyo na kayo ay nag-click ng notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron tayong bagong kwento na nilalabas dito sa ating channel, okay? And bago tayo umalis, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na sana po ay tulungan ninyo ako na abutin ang ating munting pangarap para sa taong ito na makaabot tayo ng 100,000 subscribers. Please help me reach that goal. Share this content, share this channel sa inyong mga kaibigan. At kung ikaw na nanonood ngayon, please naman paki-subscribe ka naman dyan. And syempre, bago tayo umalis, hello po ako sa mga suki natin. Alam nyo ba na may nabasa akong comment kanina lang? By the way, today is June 17. Na nire-record ko to, June 17, yes. Kahit na June 30 itong maa-upload. Oo. May nabasa ako na ang haba raw ng intro. Well, pumunta ka sa mga bagong upload natin. Konting-konti lang ang intro natin. Extra natin ang mahaba. Charot. Hi ako sa ating mga suki. Hi Sir Reynaldo de Vera, Grace Sarmiento, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating munting channel. Hello rin ako kay Pichi Tadlan. Hi Pichi! Medyo matagal-tagal na kitang hindi na siya shout out. Roslyn Carabello from Jordan. Hello kay Sally Buma, kay LV Lapot, Marvy Montesilio, maraming salamat. Hello rin ako kay Julian Ramilo. Sabi ni Marvy Montesilio, Mama Mia, bili po kayo ng stand ng cellphone. Meron po ako. Kaya lang, hindi ko po makita masyado kapag malayo. Medyo may tayo sa mata, kaya nga nag-glasses tayo dati, pero hindi na po ako komportabling mag-glasses ngayon. Hi kay Maria Cassandra, sabi niya, nakaka-distract daw yung monitor sa gilid. Nakaka-distract ba ito? Sa akin naman hindi, kasi kailangan niyang makita ni YT at makita niya talaga na 'di ba? Oo, yung content natin ay legit talaga, hindi natin re-uploaded, parang mga ganon. Hi ako kay Miriam Gutierrez, maraming salamat. Nits Pabualan, Veronica Lapos, thank you very much. Hello rin ako sa mga suki natin, sandali meron ako mga nabasa dito Yen Torrejador, thank you very much. Hello rin ako kay Ella Bakuli. Maraming salamat. Jaja Alcala from Qatar. Josevina Evangeline Jaime, maraming thank you from Oman. Liana, maraming salamat. Hi din ako kay Alcura Ukit. And sa lahat po ng ating mga tagapakinig, I love you all so much. Maraming salamat sa inyong suporta. Hindi na po natin ito patatagalin. Tatapusin na po natin to dahil alam kong may mga gagawin pa kayo. Hanggang bukas po sa susunod nating itatampok na kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Paalam! Bye-bye! Love you!